Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Cancer. And this is for November 24 to 30. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood nyo po siya. Remember, readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan ng channel para lumago po tayo, yung support for monthly support, you can use the join button. For one-time support po, you can use the thanks button sa baba. Cancer, how are you? Okay, so we have here is number 15, One Ring Circus. Well, sino ba talagang hinahanap mo sa life mo ngayon, Cancer? Who are the people ba talaga na parang namimiss mo? Maybe it's pwedeng epekto ng retrograde Mercury retrograde na nangyayari ngayon na medyo nasa-stare yung or natitrigger yung emotions mo at may mga tao na pumapasok sa isipan mo or naalala mo at biglang babalik yung mga good memories with kasama yung taong yun o yung mga taong yun. No, it's normal. Huwag kang magtataka na parang bakit may mga taong namimiss ka talaga. But this card is also saying, you should also consider, ano ba talaga yung naging history nyo? Kasi may mga nakita ko dito sa card na iba sa inyo na hindi naging maganda yung ending ng mga relationships nyo yun. Or sabihin natin na biglang nawala ng mga communication, nawala out of the blue, bigla na lang naging dry yung connection nyo, or andun na lang, nag-fade away na lang siya sa background. So, andun na try to na-advise ang cards na medyo balikan mo. Ano ba yung mga pwedeng nagawa mo din at nasabi mo at hindi mo nagawa at hindi mo nasabi na pwedeng nag-contribute din doon. Kasi hindi pwedeng siya lang may kasalanan, hindi man pwedeng ikaw lang. There is a collective. Collective siya. So, kumbaga doon tayo sa mature side tayo, Cancer, na mag-self-reflect din tayo. Why? Bakit nangyari yun? Now, yung crossing mo is number 20, flying. So, medyo masakit masasabihin ko susunod Ayun nga, baba natin yung pride. Kasi, tama naman na meron din tayong pride, pero hindi lahat ng oras is tama tayo lagi. Tatamaan tayo sa universe pag ganyan. Not all the time di ba, no one's perfect eh. So, hindi ibig sabihin nun na, kasi sorry sa term ko may iba sa inyo kasi feeling nyo mas importante yung naramdaman nyo compared sa naramdaman ng ibang tao. No, hindi ganun yun. Kung ano yung naramdaman ko, importante na naramdaman mo, importante din yung sa ibang tao. Pantay-pantay yan. No one is more important than the other person. So, andun na siya sabi ng card sa'yo, why not bring it down? Kasi diba, I'm not sure kung sa Proverbs yata sinabi yun, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kumaga, yung mataas ang pride, binababayan ng Diyos. Pero yung mga nagpapakumbaba, sila yung inaangat. So, doon tayo syempre sa inaangat, di ba? And, the same time, mahirap yon kapag si God ang nagbabasa sa'yo. Ay, day, medyo, kapag ang deity ang kalaban mo, alam mo na, ang hirap bumahon ulit. Unless we will learn how to be humble at this point. Okay. So, yung desired card mo naman is number 18, Magic Stream. So, ito yung point na ang dami sa inyo na parang nafe-fed up na rin kayo sa situation nyo ngayon kung nasan kayo nakatira. Parang andun na ang daming feeling na parang masyado ng repetitive. Parang wala ng spice. Parang ganito. Parang sa una, sarap kumain lagi ng kare-kare. Sa una, di ba? Siyempre, malambot yung karne, masarap yung bagoong, tapos half-cook yung gulay, crunchy. Pero habang tumatagal, nakaumay din. Habang tumatagal, mawawalan ka rin ng gana kasi paulit-ulit na siya. And ang life natin, hindi dapat ganun eh. Hindi dapat siya paulit-ulit lang. Life is about progress. Life is about changes. Life is about moving forward. So, ganun din. Ang dami na sa inyo na parang kailangan nyo ng break. Kailangan nyo ng change of environment na naghahanap kayo ng parang breather. No, go. Ito, malapit na yung holiday seasons. No, why not
Mag-isip ka ng, mag-moment ka na, bakit di muna ako umuwi ng province namin or spend more time with my family? Well, andoon, o kaya, andoon na, staycation muna kaya ako kahit sa bahay lang. Parang imbes nagigising ako ng ganitong oras, extend ko yung tulog ko 3 oras pa. Enjoyin ko yung sarili ko. Go! Hindi naman masama yun eh. Tsaka diba, hindi naman tipong ginagawa to araw-araw. You deserve a break. You deserve a moment para makahinga ka din. And you deserve also to build new memories at mag-recharge. CCTV mo, diba, makina nga pinapahinga natin eh. Kapag para maging efficient siya na gumana ulit. What more kaya ang tao, di ba? What more kaya yung katawan natin na very fragile? Diba? Nga, ang foundation mo we have here is number 28, movement. Okay. May mga iba kasi sa inyo, nag-try din kayo na parang to change. Kumbaga, parang nag-try kayo na baguhin yung environment nyo, yung life pattern nyo. Kaso, andoon na siguro, hindi pa timing that time. Kumaga, premature pa siya na hinog sa pilit. And ang prutas, kapag hindi na hinog na maayos, mapakla or minsan maasim or hindi siya masarap. So, that's what nakikita ko dito na iba sa inyo, doon nag-uugat yung yung sabihin natin yung fear nyo of change, yung takot nyo na subukan ulit. Kasi nagkamali kayo before. Pero ito yung key, ito yung take doon. Before yon, nagkamali ka dati. Alam mo, uulitin pa pagkakamali mo. Ibig sabihin, natuto ka na nun eh. Ano yung mga kailangan mong gawin? Ano yung mga naging wrong decisions mo? So, this is a moment naman na you have that wisdom na to make the necessary changes. Kumaga, alam mo na yung dapat mong iwasan along the way. Now, the card of movement kasi sinasabi na yes, it will come a time na magkakaroon ka talaga ng movement in terms of in your life. Pero, kailangan mo kasing munang matutunan, balikan din yung nakaraan para matutunan mo yung mga bagay na hindi mo natutunan during that time na nangyayari yung mga bagay na yun. Because, in the past, we have here is number 7. Ayan, into the unknown. So, itong card na to nagpapaalala kasi na, in the past, nagsubok ka na magkaroon ng radical changes, pero hindi mo kasi nagawa siya kasi masyado ka pang attached sa nakaraan. Masyado ka pang attached doon sa mga bagay in the past that you forgot na, dapat pala inayos ko to. Dapat pala ginawa ko ng paraan. And andun din yung part na, sorry sa term ko, pero yung mga iba sa inyo, sinisi nyo sa ibang tao yung mga nangyayari. Hindi nyo binigyan ng chance yung sarili nyo mag-reflect. Alamin na baka meron din akong contribution kaya nagkamali or naging ganito yung situation. Masyado ko bang binadala yung sarili ko? Masyado ko bang finocus ko ano ba lang yung mararamdaman ko or para sa akin na nalimutan ko na isipin din yung ibang tao na pilit na tinutulungan ako para ma-fulfill yung mga bagay na hindi ko na tina-target ko. So, learning from the past is very important. Actually, take mo siya ang retrograde. Ang Mercury retrograde hanggang 29 ng November pa siya. Pero, maramdaman natin effect niya hanggang December 16. So, gamitin mo yung energy na to for self-reflection. Okay? Kasi in the future, this is what you are going to be. Ito yung magiging development mo. Number 29, coming to life. So, ito yung card na nagsasabi sa'yo din na in the future, maraming realization. Actually, what I'm seeing here, kasi baka iba nga sa inyo, as early as now, andun yung mga taong naiisip nyo, mga taong buwabay sa memory nyo, andun na you will try to find a way para maging at peace kayo sa kanila. Gagawin nyo siya kasi alam nyo yun yung tama. Makikipag-connect kayo, andoon na maghahanap kayo ng way to make things better between sa inyong dalawa para at least maging maayos. Andoon na makahinga ka na maayos kasi, okay na ako sa kanya. Nagkapatawaran kami, nagkaintindihan na kami. At andoon na alam na namin pareho kung ano yung pagkukulang namin sa bawat isa. At andoon na parang namin na pinatawad ni bawat isa for that one. And that will give you a lot of release. Kung nakaka-resonate ka sa reading,
invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung mga future videos natin. But for now, tuloy natin reading mo. Your physical environment is number 53. Listening. Literal. At ito yung pinapagawa sa'yo ng universe. Cancer, it's time for us to be quiet muna. Time na medyo manahimik tayo. Oo, madami tayong gustong sabihin. May mga saloobin tayo na gustong palabasin. Valid naman yun. Pero at yung moment naman that we need to listen. Sabi nga na, I forgot kung saan sa Exodus yata yun. Sabi doon, be still and know that I am God. Kasi pakikipag-usap, hindi naman puro tayo na nagsasalita. We also need to listen. At more than listening, more than sa pakikinig, yung pag-intindi. Yung andoon yung point na hindi natin hindi magkakaroon ng judgment na, ay, kaya habang nag-explain sila na, puro mali naman sinasabi mo, blah, blah, blah. Isa sa mga signs na matured na tayo din is andoon na kaya nating intindihin or buksan ng ating isipan sa mga ibang tao, sa mga sinasabi nila at sa loobin nila, na hindi natin sila ginajudge agad. So, ando yung moment na yun yung gusto ituro sa'yo ng universe din. Why? Because your emotional environment, meron tayo dito number 3, Wizard of Awareness. Literal, it's about being aware. Kasi, sorry, medyo, parang kinokorek ka ng cards ng cards. Pero this is for your own good din naman. Isa sa mga bagay na kailangan gusto ituro sa ng universe is paano mo kontrolin din at piniin yung mga sasabihin mong, mga salitang gagamitin mo. Kasi, ganito ilagay natin yung sarili natin. Kung tayo makakatanggap ng mga salitang binitawan natin at mga gusto nating bitawan sa ibang tao, okay lang ba sa atin? Pwedeng sabihin ba, okay lang naman sa akin kasi ganito naman ako, kasi ganito. Ganito naman ako, ganyan. Oo, ganun ka, pero sila hindi. Kaya i-acknowledge din natin na magkakaiba tayo. That's where the awareness is coming from. Na magiging aware tayo na may mga tao na iba-iba ang paano sila mag-deal. Iba-iba yung pakiramdam nila. Iba-iba yung pinagdaanan natin. At iba-iba yung level of maturity natin. And let's be that matured person na kaya nating intindihin yung mga ganap ng bawat isa. Now, yung hopes and fears mo, meron tayo number 43. Details. So, this card is actually saying sa mga hopes mo is ma-plan na next time kapag may gagawin, yung movement na gawin ko, very planado na siya, maayos na, hindi yung suntok sa buwan. Well, isa yan sa mga wisdom na nakuha mo sa mga mistakes mo in the past. Yun yung gawin mo. Yun yung kailangan mong ayusin sa sarili mo. Yun yung kailangan bigyan mo ng panahon. Kumbaga, hindi lang yung kung ano yung mga gagawin, pero pati rin yung timeline. Kailangan kompleto ka. So, yun yung hopes mo. Then, you have the tools by going back to the past. Diba? At mula doon sa nakaraan mo, doon ka kumugot ng guidance mo. Because, in the near future, meron tayo number 14, Ride the Wave. Magkakaroon ng another chance for you magkaroon ka ng movement. Meron ka ulit bagong chance para andoon na masundan mo yung plano ng universe. Kasi nga, andoon na ang nag-hold back sa'yo is yung fear mo sa mga pagbabago. So, this time, you are stronger compared dati. Nagkamali ka. Totoo naman, acknowledge natin. Pero yung taong nagkamaling yun na ikaw dati, sabihin lang natin, hindi pa siya ganun kalakas, hindi pa siya ganun katalino, hindi pa siya ganun ka-matured. Kumpara sa'yo ngayon, you are now stronger, wiser, and better. So, this next movement na ibibigay ng universe sa'yo, I think this is in the next 5 months na Be ready na. And this time, plan it properly. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget po to subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you on our next videos. Mula po dito sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.